Okay guys, welcome back to my channel. Pasensya na po kayo at medyo malat pa ako. Dahil nag-video okay ako. Okay. Okay, shoutout po sa lahat, no? Sa mga baguhan, tsaka sa mga datihan. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-vlog. Ano po, at kasi doon sa ginagawa ko yung bahay. Ipapakita ko lang itong mga ibang gamit ko rito. Ito pa rin. At may konting nadagdag. Tsaka hindi ako makapagpapaliwanag pati ng gusto dahil malat na malat po ako. Okay guys, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ano po? Kaya ngayon ako nag-vlog kasi medyo para timing. Yung mga ano kasi para sa akin marami tayo dapat pag-usapan tungkol sa mga anting-anting at mga agimat, mga mutya, mga medalyon. Yan kung ano po ba ang mga kapangyarihan, no? Kasi ang nangyayari, siyempre, yung ibang hinahabol nila yung kabal, no? Ito lang po masasabi ko, no? Wala pong basta-basta makakapagpagana ng mga gamit, no? Ng mga gamit na gagamitin nyo sa kabal at kunat, no? Yung iba pinababaril, di ba? Ito, natatawa nga lang si Commander Batugan, Dahil yung mga ganito, tawag dito. Yan. Tulad ng mga ganito, bao isang mata, isa bibig, o maging libon, no? Pinababaril nyo, no? Ganito po yan. Okay lang sana kung matindi yung ilalagay nyong orasyon sa loob. Yan, yung talagang hindi siya tinatablan. Kaya meron po tayong tinatawag na yung sariling dapat na alam mong gumagana yung orasyon. Para sabihin mo na hindi siya tinatablan o nililisan o hindi pinuputukan. No? Kasi para sa akin, kasi mga ganito, pampaswerte lang po ito. No? Pangontra. Sa mga kulang, barang, palpadangin, engkanto, elemento. Pero kung ipababaril nyo, at mahina naman po, tatamaan yan. Lalo na kung ang babaril ay may panudla at tinatawag. Kahit sabihin nyo may karga yan o may bisa yan, kaya pa rin tagusan yan. No? Anong guys? Kaya kailangan meron nga kayong tinatawag na panipas, pangkabal, no? Tawag doon. Pero para sa akin talaga, yung mga ganito ay pampaswerte lang po sa buhay, pampaswerte, pangontra, yan lang yan no? Okay lang sana kung kayo meron kayong orasyon, no? Nasubok na ninyo, na tinatawag. Kailangan po, subok ninyo yung orasyon na ilalagay ninyo rito sa loob. Halimbawa, magkuha kayo ng papel, no? Yung orasyon na yun, ipabaril ninyo. At pag tumalbog ang bala o hindi tinamaan o hindi pinutukan, yun ang ilagay ninyo dito sa bao. Hindi yung sasabihin nyo pag may bao kayo magaling ito, hindi tinatablan ito o hindi. Huwag pong ganon, no? Kailangan subukan yung mabuti. Kasi tatawanan lang yan ni Bantugan Oh, nako, meron na naman kayong latik. May pababanat na naman kayong latik. No? Isipin ninyo, sino pa mapapahiya? Kayo rin. No, halimbawa may mga gamit tayong pasusubukan. Ako lang gusto ko rin talagang pasubukan yung mga gamit ko, Wala pang panahon. Kasi gusto ko talaga, ipatetesting ko talaga yung ginawa ko, sarili ko na, talaga, pinaghirapan,
Hindi po gano'n kasi kadali. Basta nyo lang ihingin sa antingero yung mga yung mga dasal, o yung mga orasyon. Pero sa totoo lang, kung sila nga hindi nila malaman kung alin ba talaga yung hindi tinatablan o tinatablan. Pero meron naman po talagang magagaling na antingero, na talagang hindi sila tinatablan, naghihiwa sila. Naghihiwa-hiwa pa sila, di ba? Pero kailangan po, huwag na po natin ipagyabang kasi yun ay para sa atin na lamang. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang dami nga nating suot na gamit, no? Ito, kung tutusin, sabi ko lahat sa akin, no? Yung mga gamit ko, ang dami kong gamit. Ay, kuntas. Pero tandaan nyo guys, sa lahat na bayan, gagana po ba yan? Dala-dala natin yan. Baka isa lang gumana dyan, dalawa gumana. Diba? Ang kailangan po dyan, kaya para gumagana yan, talagang manalig magtiwala sa gamit. No? At yung mga orasyon na ilalagay, kailangan nakakasigurado kayo. No? Ako kung tutusin, wala lang po talaga akong wala lang po talaga akong baril. At bawal pong humawak ng, wala akong lisensya. Wala po akong baril. Pero gusto kong magkaroon ng sarili, no? Para yung may lisensya. Mayroon po magdala ng wala lisensya. No, mahuli tayo. Nako. Ang naano ko lang. Paano ko matetesting to? Marami nagsasabi. Ang daming umano sa akin ng medalyon. May mga medalyon ako. Hindi ko naman maipalimos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko natetesting. Hindi ako sigurado. Diba? Okay lang sana kung may ako tetestingin ko. Diba? Tetestingin ko yung mga medalyon na yan o anumang gamit na yan. Tetestingin ko yan bago ko ipalimos sa tao. Para sigurado alam kong pasado. Pero wag po kayong magbebenta kasi ang dami kasing mga nagbebenta, mga anting-anting, mga kung ano-anong mga anting-anting, mga medalyon. Hindi po ba, hindi nyo alam, kumot galing sa albularyo, akala nyo may visa na. Pag pinatesting kay Commander Bantugan, yun, wasak, butas. Hindi po ba? Kaya kailangan po natin, kahit ako kailangan ko talagang pan-testing, no? Para malaman ko, ito ba talaga may visa, wala. Bawa, para pag dinasalan o kinargahan, yan, talagang nasunod mo yung kung ano yung proseso at yung mga mabibisang dasal. At yan ay talagang subok na. Ibig sabihin, subok na. Yan, pag binabaril, hindi tinatamaan, hindi nataplisan, hindi tinablan, o kaya hindi pinutukan, no? Yan. Kaya ang dami pong naglilimos sa akin ng medalyon. Sabi ko, hindi po ako nagbebenta ng medalyon. Kino-collection ko nga po ang medalyon. Ang mabigat, kino-collection naman sa akin ni Tata Magno. Hanggang ngayon ay wala pa sa akin, no? Mabuti, hindi ko inilahat yung medalyon ko. Hindi ko nilahat. Nagtira ako ng para sa akin. Para pwede ko silang dasalan. Yung mga medalyon na natira sa akin. Ilang piraso lang natira sa akin, tila 3. O, ngayon nabukasan ng isa dahil may sa akin, may naglimos. Ngayon, ilan na lang yung natitira sa akin, 2 na lang halos. Yung hindi naman na sinasabay ko lang sa dasal yung St. Benedict. Na ang dami ko St. Benedict na ganun kalalaki. Siguro mga 3. Pero yung natira sa akin, yung Atardar, tsaka, hindi Atardar, yung Infinito de Diyos, tsaka yung Infinito de Diyos kung sinaunang malaki. Mabuti hindi ko na ilahat kay Tata Magno yung kasi kung inilahat ko yung medalyon, baka wala ko ni isang medalyon. Hanggang ngayon hindi ko alam, no? Ang dami ko pa nang binigay na medalyon, plus yung medalyon ni isinama. Dami. Nandoon lahat at kakargahan po raw, no? Hanggang ngayon wala pa. Hindi ko malaman kung kailan. Sabi sa Pasko, ewan ko. Hindi ko alam. Sana mapanood ni Tata Magno. Ano po? Hindi kung ako na lang magtsatsaga magkarga ng mga o magpakain ng medalyon.
Ang dami rin po medalyon. Dahil sa kagustuhan ko rin na dagdagan dahil mas mataas ang level niya kaysa sa akin. Pero okay lang po. At least, nasa mabuting kamay. Nakita Magno. Australia. Okay guys, basta ang gusto ko nga lang, ang katuwiran kasi ni Tata Magno, hindi ko naman, hindi tunay na pangalan niya, no? Bansag lang sa kanya. Ang kay Tata Magno, pagdating sa testingan, sige, ito ang dahon. Pag ito nabutas mo, ibig sabihin, dahon pa lang yan. Ibig sabihin yung bubulungan mo yung dahon yun na ipababaril mo, hindi yung gamit. Kasi, mantakin mo, ayun ang katuwiran ni Tata Magno, inalagaan mo at dinasalan mo. Binili mo, inalagaan mo, minahal mo na parang iisa na kayo. Tapos ipababaril mo, no? Dapat mahalin mo, alagaan mo, mantakin mo. Minamahal mo, inaalagaan mo, tapos ipababaril mo. No? Yun ang sabi ni Tata Magno, yun ang katuwiran ni Tata Magno. Ngayon, bakit ko ipababaril to? Di ba? Mahal na mahal ko ito, ipababaril ko. Di ba? Yun ang katuwiran ni Tata Magno. Kung gusto mong sumukan ng agimat ko, sige, ito ang dahon, ito ang barilin mo. Pag yun nabutas mo, tinamaan mo, magaling ang panudla mo. Yun ang katuwiran niya. No? Kasi nga, bumili kayo ng medyo mahal. Kasi pag bumili kayo, mahal naman talaga. Lalo yung mga medalyong malalaki. Mahal po, libo. Ngayon, bumili kayo ng mga ganito. Ipababaril mo lang. Wasak lang yan. Diba? Lalo na kung may panudla yung babaril, mas lalong tatamaan. No? Yan. Ngayon, para sa akin yung ganito kasi, pangontra, sa kulam, sa barang, sa engkanto, elemento. Ibig sabihin, pangontra. Plus, pampaswerte. Kasi nga, isang mata, isa bibig. No? Isang mata, isa bibig. Pag ito na may naging libon, halimbawa, libon. Pag ito na may naging libon, ibig sabihin, hindi siya pwede sa negosyo. No? Hindi pwede sa negosyo kasi libon. Ibig sabihin ng libon, walang mata, walang kita. Kaya hindi pwedeng gamitin ang libon sa negosyo. Ang libon kasi walang kita, walang mata. No? Ang libon, ginagawa naman nila, pinatetesting din sa baril, no? Pinatetesting, pinapuputukan. Tatawanan lang yan. Ang libon kasi, yan naman po, pag suot mo yan, hindi ka makikita ng kalaban. Hindi naman sinabi para sa kabalat kunat. Hindi po ba? Libon nga Ibig sabihin, hindi ka lang mapapansin o hindi ka lang makikita ng kalaban mo. Pero hindi naman, hindi ka tatamaan. No? Ibig sabihin, hindi ka makikita. Kung intindihin nyo lang mabuti. Ano guys? Kung intindihin nyo mabuti, ang libon. Kasi ang daming nagpapabaril ng libon. O merong hindi tinatablan, merong hindi tinatamaan, hindi tinatablan, ano? Meron. At merong hindi rin pinuputokan. Depende sa ikinarga dito sa loob. No? Kaya nila pinasusubukan, pinababaril. Di ba? Pero ang tendency talaga ng libon, no? Ay yung hindi siya dapat makita. Kung siya ay nakasuot sa tao. Hindi, sasabit mo yan Sasabit yan tapos babarilin, kita yan Hindi po ba? Kita yan. Sasabit yan. Yung baong libon na yan. Sasabit mo yan. Siyempre, kita yan. Kita yan. Hindi naman. Kasi ang sinasabi, hindi ka makikita ng taong kalaban mo o kagalit mo. Yung babaril sa'yo, hindi mo naman kagalit yun Kaya nakikita niya yan. Tatamaan yan. Intindihan niyo po ba? Ewan ko, sana maintindihan yung pinapaliwanag ko. Baka merong hindi nakakaintindi. No? Pag sinabing libon, hindi naman sinabing kumot libon hindi natatamaan o hindi natatablan. Hindi po. Tatamaan at tatablan yan. Kahit libon lang, ibig sabihin, hindi nakikita.
Ang hindi makakakita nun, yung taong galit sa iyo o kalaban mo. Hindi ka makikita. Kung suot mo. Ha? Kung suot mo. Pero kung yan ay ipababaril mo, no? Kung yan ay ipababaril mo, nakasabit yan, nakasabit, pababaril mo. Yung babaril dyan, hindi naman galit dito. O kaya, hindi galit doon sa nagsuot. Makikita yan, tatamaan yan. Hindi naman siya galit sa iyo eh. Oh, common sense. Mali po ba ako? Oh, di ba? Ngayon, yung iba naman, siyempre, sa kagustuhan lang na mapatunayan na hindi nga tinatablan, ano? O, tatablan, isasabit, ipababaril. Di po ba? Pero ikaw, kung nananampalataya ka sa gamit mo, pag yan ay suot mo, ililigtas ka niyan. Naintindihan niyo po ba? Ililigtas ka. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa gamit mo. Di po ba? Kasi ipababaril mo sa kanila, hindi naman siya galit sa iyo eh. Di ba? Yung gamit mo. Hindi, isipin niya mabuti ha. Sabit mo, babarilin niya, makikita niya yan. Kitang-kita niya. Hindi naman ako galit yan eh. Di ba? Hindi, isipin niyo. Ha? Tatamaan ko yan. Hindi naman ako galit yan eh. Parang pinag-practicean ko lang yan. Tatama yun. No? Pero kung pag ang halimbawa, ang kalaban mo galit na galit sa'yo. Yung galit na galit sa'yo, isuot mo to. Halimbawa, lalot libon. Galit na galit sa'yo yung kalaban mo. May suot kang ganito o libon. Hindi ka niya mapapansin. Hindi ka niya mapapansin. Libon eh. Libon nga eh. Kaya nga, yung taong galit sa'yo, hindi ka mapapansin. Diba? Pero galit na galit sa'yo, hindi ka napapansin, hindi ka nakikita. Dahil libon. O, diba? O, halimbawa, ayan o, yung isabit mo yan, tapos ako galit na galit dyan sa, hindi mo tatama niyan kasi galit na galit ka eh. Diba? Galit ka sa may-ari nito, halimbawa, galit ka doon sa tao na yun, nakasoto. Hindi mo tamaan yan, hindi tablan yan. Diba? Yun ang bisa kasi. Kasi, poproteksyonan nito yung nagsusuot. No? Hindi lalot ba o libon. Poproteksyonan kayo niyan. No? Yung anong yan. Gamit. Pero, pag yung babaril sa inyo, yung hindi naman galit sa iyo, makikita kayo niyan eh. Babasa. Ay, alam ka naman bariling ka nang wala ka namang atraso, bariling ka. Di ba? O, hindi naman galit sa iyo, basta ka babarilin. Hindi. Di ba? Ang babaril sa iyo, yung taong galit sa iyo, yan, hindi ka makikita. Ibig sabihin, libon, hindi ka makita. Eh, siyempre, ito, sabi mo ba naman ito doon sa practice, yung testingan ng pagbabaril eh. Eh, hindi ka naman galit dito sa baon na to. Tatamaan yan. Hindi po ba? Sana naintindihan niyo ako. Hindi po ba? Ang gamit nyo, ibig sabihin, pag yan isuot nyo, nanampalataya kayo, proteksyonan kayo. Diba? Proteksyonan kayo. Kasi nagtitiwala kayo. Diba? Ngayon, mahirap naman po magsuot ng gamit. Ang nang galing sa iba. Na? Tapos hindi nyo dinadasalan. Dapat dadasalan ninyo. Bawa, yan na nga, pinagkalooban kayo. Mahalin ninyo. Pinagkalooban kayo, nagkaroon kayo niyan. Mahalin ninyo. Alagaan nyo sa dasal. Hindi yung basta mo lang binili sa akin. Tapos, basta mo lang isinuot. Hindi po. Kailangan nyo dasalan na kayo sumasampalataya dyan sa gamit yung yan. Yan. Ibig sabihin, iisa na kayo, isa. Di mano pag yan ay nagawa ninyo, meron kayong gabay. Meron kayong, patnubay. Ibig sabihin, hindi kayo pababayaan sa disgrasya. Ako kung saan ako nakakarating na lugar, no? Siyempre, bago ka lumabas ng bahay, mag-orasyon ka. Magdadasal. Siguro, sa marami na ako nabigyan ng 7 susi ko. Yan ang lagi kong dinadasal. 7 susi ko lang.
Dahil hindi na rin ako nakapagsabing mabisayan. Siyempre may nagsasabi rin mabisa. Yung duwende, siyempre. Merong hindi naniniwala. Yung mga ang hindi naniniwala sa mga ganyan, yung mga scientists. No? Ako naman sasabihin ko rin, hindi rin ako maniniwala no? Lalo sa mga duwende. Pero hindi totoo no? Pero hindi ko nakikita. Hindi ako magsisinungaling sa inyo, no? Kasi merong, yung tinitira ni Bungo TV, no? Sino ba yung tinitira nun sa duwende? Yun doon talaga naman kasi talaga naman peki. Okay. Pero hindi ko na tinira yun. Bahala kayo dyan. Inasal ko lang naman yan. Totoo ang duwende. Pero hindi mo talaga makikita. Bihira sa tao pinagpapakitaan ng duwende. Merong din naniniwala dahil science siya. Science. Pero siguro hindi natin sila dapat hamunin, ano? Ako nga hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala Pero bakit ako naniniwala? Nung una, hindi ako maniwala talaga. No? Dahil kaya ako naniniwala sa mga taong ginagamot ko, hindi ko naman kakilala yan. Hindi ko kaano-ano yan, hindi ko kasagwat yan. No? Basta sabi sa akin, ito lang kung hindi man naniniwala si Bungo, no? Sa akin through experience yun. Ako nga, hindi ko nga kalahin magiging albularyo ako Yung nga sinasabi ko sa inyo. Di ba? Mantakin mo, sabi ni ano ko na yung pangalan, no? Sabi ni Nanay Bibin sa akin, yung sa, Victoria, Laguna, no? Sir Alfred, marunong ka bang manggamot? Abay, opo. Baka pwedeng pakigamot mo naman to si LB. Abay, sige po. Di ginamot ko. Ngayon, nung nahuli ko ngayon, kasi pinasanib ko. No? Meron mga hindi naniniwala pinasanib ko. Dahil ang sakit ni LB ay, yung may, yung tumutulong mabaho rito sa tenga, tapos magang-magana ito. Yan, magang-magana yan. Ginamot ko, no? Tapos nung nahuli ko, tinanong ko yan, engkanto, tao, engkanto. Sumagot yun, sabi niya, engkanto, maliit ang boses, engkanto. Ganon. Sige, tanggalin mo kung anumang sakit ang inilagay mo dyan. Di tinanggal. Tanggal. Tinanggal niya lahat ng sakit. Ngayon papatayin kita. Sabi ko gano'n duwende yun, duwende. No? Pinatay ko ngayon, ginilitan ko. Patay. No? Sasabi ko, balik sa katawan, LB, sa pangalan ni Jesus. Balik yun, hindi niya alam ang nangyari. Ganon. Pero yun, kausap ko duwende. Duwende yun pero hindi ko nakikita. Paano rin ako maniniwala kasi hindi ko nga nakikita Pero nakakausap ko. Yan yung maraming nagsasabi sa akin. Di ba? Kaya nga sabi sa akin, kung meron daw akong third eye. Wala po akong third eye. No? Nililinaw ko lang po, Wala po akong third eye. Pero pwede kong makausap yan sa pamamagitan ng pagpapasanib o medium na tinatawag, pasasanibin, Makakausap ko yung mga engkanto na yan, yung mga duwende na yan. Yan. Ngayon, ito na. Pinatay ko yung isang duwende. Ginilitan ko. Ngayon, sabi ko sa kanya, okay ba pakiramdam mo? Opo. Ngayon, sabi ko ganito, pag sumakit uli yan, mga bandang 6:00, gagamutin uli kita. Kasi duda ako Duda ako. Pag sumakit uli yan ng bandang 6:00, gagamutin uli kita. Pagdating nga ng 6:00 ng hapon, sumakit na naman. Masakit. Ngayon, eto na. Hinuli ko uli. Pasok sa katawang ito. Pasok. Ngayon, ginawa ko. Sige. Ilan kayo? Nagtanong ako sa duwende. Ilan kayo? Ang sabi, 5. Nasa na yung isa? Pinatay mo na. Pinatay ko na raw. No? Ngayon, tanggalin mo yung inilagay mong sakit dyan.
Di tinanggal niya, tanggal. O ngayon, papatayin din kita. Pinatay ko yon. Pagkapatay nun, edi patay. Edi, sabi ko, pasok ang isa. Gising na naman uli yun. O ngayon, tatanungin kita, ilan na lang kayo? 3 po. 3 na lang sila. No? O sige, tanggalin mo yung inilagay mong sakit dyan. Edi, tanggal siya. Tanggal. Ang daming tinanggal. O, tanggal. Ngayon, papatayin din uli kita. Di pinatay ko, ginilitan ko, edi patay na naman. O ngayon, pasok. O, sabi ko, pasok ang isa. Ngayon, pagpasok ng isa, edi, ilang kayo? 2 po. O, nasan yung 3? Pinatay mo na. O, pinatay ko na raw. O, ngayon, tanggalin mo yung sakit mong inilagay dyan. Sabi, hindi po ako kasali. Kaya 2 ang natirang duwende. 2. Hindi ko pinatay. No, kasi hindi sila kasali. Mababait sila. Kaibigan nila si LB. Yun. Kaya naging kaibigan ko ang duwende. Ngayon, tuwing pupunta ako doon, pinasasanib ko na lang sila. Hindi ko na sila iniipitan. Basta pag sinabi kong pasok sa katawang yan, papasok silang kusa. At pwede ako magtanong yung mga kakaibang. Kaya nga nung nalaman ko sino yung nakabangga doon sa anak na namatay. Nalaman ko sino. Nalaman din ang nakabangga anak ng Inchik. Ang nakabangga Binatilyo. Tapos nalaman din ng sasakyan kulay puti. At sinabi din yung plate number. Nalaman yun. Samantalang lang dito ginagamot ko. Ito si Elbit. At ang isa pa, ang kapangyarihan ng duwende, pwede niyang pasanibin yung mangkukulam, pwede niyang pasanibin yung namatay na. Doon sa mga, ayun, yung nakarang video ko, no? Pwede, yun ang kapangyarihan ng isa. At yung isa naman, yung pinauwi nila doon sa pagudpod. Yung pinauwi nila sa pagudpod. Yun nagbibigay ng numero. Nagbigay ng numero yon. Paano ang hindi maniniwala? Isipin nyo hindi pa paniwala talaga no? Dahil hindi naman natin nakikita Kahit ako, hindi ako nakikita, hindi ko naniniwala Di ba? O ngayon ganito. Nagbigay ng numero sa kanila. Abay, tumama yung sa tagapagudpod. Tumama rin si Ma'am Helen dun sa ibang bansa, sa Singapore. Si Nanay Bibin, ayaw po sabihin na tumama siya. Akala siguro hingi ako ng balato. Hindi naman ako hingi. Di ba? Tumama rin. Ayaw na sinabi, huli na, nung na. Wala nang pera. Ganito guys. Pero at least, naging kaibigan yung itinira ko yung 2 mabait na duwende. Hindi nga maniwala, sabi akala ni Nanay Bibin, nagbibiro akala niya kalukuhan lang, no? Kalukuhan. Sabi ni Nanay Bibin, pauwi na yan sa pagudpod. Pauwi na yan. Sabi ko, pinauwi ka na ni Nanay sa pagudpod. Sasama ka, ha? Hindi sumagot naman yung 20. Opo. Sumama yon. Pauwi sa pagudpod. Nagulat ang Nanay Bibin. Di ba ang bus, 2 at saka 3 ang bus. Doon siya naupo sa 2. Doon sa katabi niyang upuan, walang umuupo hanggang makarating ng terminal ng bus. Walang naupo doon. Kaya gulat na gulat si Nanay Bibin. Yun lang ba hindi natin paniniwalaan, no? At saka alam niya, matagal mo, alam na alam. Samantalang itong sinaniban, wala namang alam. Pag yung nagising mukhang wala lang. Hindi. Sabi, ang daming ibinigay na Latin na orasyon sa akin ng duwende. Kausapin mo siya, hingian mo ng orasyon, hindi siya magbibigay, wala naman siyang alam sa orasyon. Nakakapagbitaw siya ng mga orasyon na hindi na sinulat, kinopya ko yung mga pinasulat sa akin. Yung mga Latin na panggamutan daw, o pangpaggamot sa ganito, sa ganyan. O para to sa ganito, sa ganyan. Ibinigay sa akin yung Latin na orasyon ng duwende. Pero di ko naman nagagamit pa, no? Tapos pag tinanong ko naman si
si LB, may alam ka bang orasyon? Wala po. Wala. Wala siyang alam. Pero ang dami niyang naibigay na Latin sa akin. Yun, ibig sabihin, alangan naman lokohin niya ako o lokohin niya sarili niya. Diba? Yun nga lang guys. Marami pa rin mga ano kasi, ito si ayoko na nga bumanggit. Ayoko nga bumanggit ng pangalan. May manggagamot na alam namang hindi nakakapagpapagana ng orasyon eh. Akala mo kung sino. At saka sa totoo lang ano bang sa'yo, hindi ko na nga lang pinapatulan ganito. Sa totoo lang, anong sasanib sa iyong anong sasanib sa iyong espiritu? Espiritu ng alak, no? Espiritu ng alak. Kulang na lang pala sa iyo magdala ng pulutan yung magpapagamot. Tapos naninigarilyo ka. Naninigarilyo, di ba? Maninigarilyo ka sa harapan ng pasyente. Paano kung may sakit sa baga ang pasyente mo? Di ba? Meron kasing ayaw ng amoy sigarilyo. Ako nga, tinigilan ko sigarilyo Di ba? Kaya kailangan magpakatotoo tayo. Di ba? Kasi hindi tayo mapupulaan tayo manggagamot Di ba? Mantakay mo ibinabayad sa iyo alak, okay ka na. Di ba? Akala mo magaling yun, maganda yun. Hindi sa sinisiraan kita. At tapos ang kinalalabasan sinisiraan ka. Di ba? Kinalalabas pinararating mo sa mga tagapanood mo sinisiraan ka. Di ba? Nako. Umayos kayo. Hindi ka sinisiraan. Umayos kayo. Hindi naman sa nakikialam ako sa iyo. Pero sino magtitiwala sa ating mga albularyo kung ganyan ang iaasal ninyo? Diba? Isipin mo nga yan. Takin mo, manggagamot ka. Tapos ang nangyayari doon sa ginagamot mo, kakontsaba mo yung isa. Parang nagkikwentuhan lang kayong dalawa. No? Kung talaga manggagamot ka, hindi na para, yan. Kita mo yung yung sila ang gumagawa ng sa akin, okay lang. Nagbibigay sila ng donation sa akin. Diba? Kung manloloko sila, hindi nila para ako lokohin. Sasakyan ko lang sila, Sasakyan ko lang sila. Kung ano mga, may binigyan pa nga ako ng Sasakyan ko lang yung mga gusto nila. Dahil kahit alam kong niloloko ako, Yung mantakin mo, nakalista yung mga sumasanib sa kanya. Isipin mo na yon. Papakita sa akin, ito yung pangalan na yung mga may utang. Isipin nyo. Ito yung mga may pangalan na may utang. Tapos, magtataka ka, yun lahat sasanib sa kanya yun. Iniisa-isa. Marunong pa sa akin Tapos, sumasanib sa kanya. Yun daw ang bumabanat sa kanya. Kumukulam sa kanya. Yun daw ang nagpapasakit sa kanya. Alam kong wala. Alam kong wala. Ngayon, para makasigurado na tama ang hinala ko, wala, Dinala ko sa isang pang magaling na manggagamot. Kaso nga lang, hindi ko lang talaga tinagpuan. Hindi ko rin natagpuan yung mismong manggagamot. Ang natagpuan ko lang yung anak niya, Gusto ko lang ba makasigurado na baka ako nagkakamali ako, Yun ang nangyari doon. Napahiya sila doon. Nagpagamot sila, sayang lang ang pera, sayang yung gastos. Diba? Wala naman talagang sanib na tinatawag.
na siya mismo ang direktor. Naintindihan niyo ba ako? Oo. Kaya nga nung binuking siya, pinapaya sila. Wala naman po talaga kayong sanib eh. Wala naman talaga eh. O, hindi tapos ang problema. Sabi ko, akala ko nagkamali lang ako. Ito to naman pala yung hinala ko. Wala naman pala talagang sanib. Di ba? Wala. Kasi, alam mo sa tao ang may sanib at ang wala. Kasi nakailang gamot ako eh. Pabalik-balik siya. Ang gusto niya mangyari, palabasin yung mga perang na-dispal ko siguro niya. No? Eh maibintang dun sa taong ipinautang niya raw dun sa mga taong yun. Na ngayon siya'y kinukulam. Ganun ang kinilalabasan eh. Tapos eh, kung ano yung mga inilistang pangalan, yun ang mga sumasanib sa kanya. Yun ang mga nahuhuli ko. Sabi ko, iba na to. Tapos babalik uli ng mga isang linggo, babalik uli. Ganun na naman. Yun ang sumasanib. Masabi ko, itong klaseng to. Nakailang patay na ako rito eh. Yun na naman. Hindi tinatablan tong mga to. Wala ito. Sige, sakyan natin. No? Gusto niya, total. Nagbibigay naman ng pan-donation eh. Okay lang. Lokohin ako. Okay. Bali, sasakyan kita. Ay ngayon, hindi wala nang magawa dahil sabi ko sa kanya, wala talaga nakasanib na sa'yo. Nalaman ng asawa, wala na. Tapos siya, hindi siya makapaniwala. Sabi niya sa akin, baka meron pong mas magaling na manggagamot. Adi sige. Sinama ko ngayon kanila, banggitin ko pangalan na, kay Apo Chalin. Hindi ko na nga lang nadatnan si Apo Chalin. Yung anak niya, dinatnan ko. Kasi naghanap pa sila ng magaling na manggagamot. Hindi basta-basta itong anong to. Sila Angelo, tsaka sila Apo Chalin. Hindi basta-basta manggagamot yan. Diba? Kilalang manggagamot yan. Diba? Dinala ko doon. Nung dinala ko, nalaman nila katotohanan. Wala naman talagang sanib. Yun guys. Kasi ako, ayoko silang mapaya. Pero sinabihan ko na nga sila, wala kang sanib. Sinabihan ko na. Hindi siya makapaniwala eh. Na meron pa rin daw umaano sa kanya ng kukulam. Meron siya kasing gustong palabasin na yung maibintang yung pera doon sa mga perang nawala sa kanya, maibintang doon sa mga taong pinautang niya. Siguro hindi naman niya pinautang, ganun lang. Ewan ko, mahirap pong mag-isip ng istorya. Ngayon ganito. Ako, alam ko talaga yung totoo na may kulam at ang yung wala. At alam ko yung may sanib at yung wala. Nung una, meron. Tapos, kamukat-mukat sabi ko, okay na, wala na. Bumalik. Tapos gano'n na naman. Tapos magagamutin ko, wala na. Tapos, pagbalik, may kopya na. Kung ano yung mga nakasulat dito, siyang sumasanib sa kanya, ilan yun? 5. Naging 6 pa ata. Iyon ang nakalista, sumanib sa isa-isa kong nahuli. Ay ko, iba na to ha. Okay lang, sakyan natin. Sino ba niloko nila? Ako ba? Alam ko naman ang meron at wala. Diba? Kaya huwag ako lokohin ninyo. Katulad nga yung sinasabi ko nga dito sa itong albularyong hindi ko maintindihan na alam mo, napakadali talaga dapat gamutin na yan eh. Mabigat. Nakikipagsagwatan ka pa dun sa alaga mo. Hindi ganoon. Na parang nagkwekwentuhan lang kayo. Ako, hindi ko naman sinabing legit naman talaga no? Yung sa akin. Ang sa akin talaga, ewan ko kung nalaman nyo yung balita na to ha, ikikwento ko sa inyo. Mahaba na yata, ko. Kung naalala nyo na viral doon sa Victoria, Laguna. Yung mga sa eskwelahan na sinaniban. Yan ang nga sinasabi. Hindi nga lang ako nakasama sa viral na yon.
Kasi ang gusto ko lang naman makatulong, no? Hindi para ipagyabang ang aking sarili. Ngayon ganito, ang daming mga estudyanteng sinaniban doon. Dami. Mga 6, 7, kasama yung magulang. Sinaniban sila. Kasi ganito nga yun. May estudyante na siguro may alam, taga probinsya, may alam, no? Naglaro nga sila nung red door, yellow door. Nakapagbukas sila ng pintuan. Kaya nga door no? Na hindi nila isinara. Hindi nila naisara. Naglabasan ngayon yung mga kaluluwa, yung mga engkanto na doon. Nabuksan nila yung portal. Hanggang sa sinaniban yung mga estudyante. Ilan yung nagamot ko doon? 2. Nagpagamot sa akin. Kasi nandun ko kay Nanay Bibin sa Victoria na yun Ngayon, marami nanonood. Nandun yung magulang na sinaniban, 2. Ginamot ko. Inuna ko munang gamutin yon. Walang mga bayad dyan. No. Ginamot ko yung 2. Kasi natapat na napunta kami dun Doon kami dumadaan Kay Nanay Bibing. Ngayon, eto na. Sabi ko sinaniban. Meron pa rin daw na saniban doon. Isang pare at 4 na pastor. Ewan ko kung born again yun ang nagbasbas doon. Waipe. Hindi kinaya. Isang pare at 4 daw na pastor ang nagdasal na doon. Inaalam daw ng pare kung ano daw ang tawag dito, yung background nung sinaunang niya. Yung para malaman kung ano bang background niya nung sinauna. Hindi alam, no? Ngayon, ganito. Sige. Ang ginawa ko, tinawag ko si LB. Gusto nyo ba malaman kung ano ang nangyari doon? Kakausapin ko yung duwende nating kaibigan. Pinasanib ko kay Elvira yung duwende. Kaya nalaman namin ang istorya ng eskwelahan. Yan, viral yung eskwelahan yan, pero hindi nila alam kung ano nangyayari. No? Hindi ako kasama. Pero ganito ang nangyari dyan. Kaya natahimik yan. Yung eskwelahan dyan sa Victoria, Laguna na yan. Sabi nung duwende, sabi ko, Sinsin, puntahan mo yung eskwelahan doon. Sabi ko, inutusan ko yun. Sinsin, puntahan mo yung eskwelahan doon. Alamin mo kung ano yung mga pangalan ng mga kaluluwang sumasanib. Tapos, alam mo kung paano, bakit, no? Ang dami raw. Ang dami maglaba sa mga espiritu at mga kaluluwa. Dami. Natulog siya. Siguro, saglit lang siyang patigil. Gano'n, nakatulog. Nintay ko bago bumalik si Sinsin. Ang daming nanonood sa likuran ko. Mga nanay-nanay. Nagising na Sinsin. Sabi niya, ilista, maganda ng lista. Ipinalista yung mga pangalan ng mga sumasanib. Sabi ko kasi kuhanin yung mga pangalan Kuhanin mo yung mga pangalan ng mga sumasanib na yan. At ating ipagdadasal. Sabi nung duwende, kailangan kumuha ng magdadasal. Ipagdadasal yung mga pangalan na inilista. Kaya yung mga pangalan na inilista yon. Yung mga sumasanib. Tsaka yung isang batang namatay na nasagasaan, doon nagbabalik sa eskwelahan. No? Inilista nila ang mga pangalan ng mga yan. Kaya nakilala nila kung sino-sino yan. At yung sinaunang pangyayari na yung mansyon yung bahay, asyenda. Sa mansyon na yon, yung babaeng nakatira doon, pinatay, inilibing doon sa tubuan. Tubuan daw dati yung tubuan. Inilibing doon sa likod bahay yung babae, kaya yung kaluluwa, pag-alagala din. At ang daming mga nakawala, pati mga engkanto, ang dami. Dahil sa binuksan nga nung bata yung lagusan. Yung red door, yellow door. O yun. Tapos, hindi nga may sarano. Ngayon, ganito na lang kako. Sabi nung duwende na kumuha ng magdadasal. Yung magdadasal sa patay. Yun, edi ganun. Narinig nyo, sinabi. Kumuha kayo ng magdadasal na yung sa patay. Bayaran nyo na lang
Tapos, sabi ng duwende, magtirik ng kandila. 9 na kandila sa likurang bahay ng eskwelahan. Likurang ng eskwelahan. Tapos, 9 na kandila ititirik. Tapos, 9 dun sa 4th floor. Dun sa taas, pinakataas. 9 din, tapos dadasalan. Nang magdarasal. Ayo. Ano nangyari yun? Kaya nung nakauwi na kami, nung nakauwi na kami rito sa Bulacan, sabi ko, tinanong ko, kamusta na? Tahimik na ba? Opo, tahimik na po. Ganon ang istorya nangyari doon. Pero isang pare, hindi ginaya. Tapos yung 4 na pastor, ewan ko kung born again yan. Pastor daw eh. No? Hindi kinaya. No? O sinasaniban kahit nandun. Bendisyon lang ng bendisyon yung pare doon sa mga yun. Wala lang. Diba? Hindi nila alam kasi yung istorya. Pero hindi ako kasama sa na-viral na yun. Yan ang istorya ng ito sa Victoria, Laguna. Yung mga estudyanteng sinaniban, ang dami. Pero sa istorya niyan, hindi ako kasama. Di ba? Yun, inapadaan lang naman kami doon. Kasi tuwing galing kami Mount Banao, nagre-release at nagkakarga ako sa Mount Banao. Bababa kami niyan, dadaan kami kay Nanay Bibin, Victoria, Laguna. Natapat na daan kami doon. Siguro inaadya talaga yun. Ewan ko, sana. Ay nako. Yun yung hindi, yung sabi ko sa'yo, hindi peke. Hirap kasi yung gagawa tayo ng peke. Hirap. Talaga sa akin, may mga patunay, may pruweba. Di ba? Kung hindi tunay yung duwende, hindi pinatama yung... Kaso nga lang, ang tinira nila, hindi nagbibigay ng numero ang kakayahan naman niya, makapagpasanib ng patay o kaya ng mangkukulam. Ganun, nakukulam si ganito. Pwede kong, tawagin mo yung mangkukulam na kung sino mang gumagambala rito, tawagin mo, pasanibin mo rito. O yun, tsaka ko papatayin yun, gigilitan. Ganun. Napapaba na ba kwento ko? Ngayon lang kasi ulit ako nakapag-vlog, no? Pasensya na kayo. Ngayon, marami mga istorya. Okay, guys. Pero, saka ko nila papakita yung mga gamit ko. Tinatamad na ako eh. Sabi ko sana ilalata, galit lang kasi ng lamesa ko. Hindi ko mailatag lahat. Kung ilalatag ko lahat, eto ilang bag. Galit lang ng lamesa. Ngayon guys, eto na nga lang. Depende pa rin po sa mga taong nagtatangan. Yun na nga po, sana maintindihan ninyo. Hindi lahat ng mga gamit kailangan natin subukin. No? Kasi yan, gumagana yan sa oras ng kagipitan. Gagana yan. Ililis disgrasya. Tawag doon. Lis disgrasya. Kaya nga, yan. Mahalin ang gamit. Kung minahal mo sarili, mahalin mo rin ang gamit. No? Maraming nakapagpapatunay sa mga gamit ko. Pero bihira at pili. No? Bihira, pili. Napakaswerte ng ibang mga pinagkalooban ko. Yan, gumagana. At meron lang naman na parang lang sila, tawag dito, nag-oobserba. Ganon. O, totoo ba yan? O, hindi. Diba? Ganon lang naman po yan. Nasa tao lang din po yan. Ayun, ganito lang naman yan. Hindi naman kayo pinipilit, no? Subukin nyo. Basta sa akin, maniwala kayo sa hindi. No? Kasi meron talagang hindi naniniwala. At merong naniniwala. Gano'n lang naman yan. Yung iba naman kasi naniniwala lang, huli na. Naniniwala kung kailan wala na. No? Maniwala lang sila. Halimbawa, nakulam ko na siya. Tsaka magpapagamot. Ewan ko nga lang dito kay Doc, nakakapagtaka, no? Etong kay Doc Willie, sino to? Doc Willie Ong. Doc Willie, di ba? Si Doc Willie, eto ngayon, biglang payat. Hindi po ba kayo nagtataka? Ganyan kasi ang mga sintomas ng mga nakukulam. Biglang bagsak nang walang dahilan. Tapos, sasabihin yung may nakatagong hindi nakikitang ganito. Bakit hindi nakikita? Tapos nakita. Diba?
Yung mga ganyan sintomas, dapat hindi. Kasi doktor hindi naniniwala sa mga albularyo. Bakit ayaw nyo subukan magano pa albularyo? Sa magagaling na albularyo, wag na ako. Wag na ako. Sa talagang magagaling at may mga pangalan na albularyo o manggagamot. Try nyo lang. Wala namang mawawala. Bigyan nyo ng donation, okay lang. Sa doktor nga, mahal-mahal, libo-libo, 100,000 ginagastos. Pero sa albularyo, hindi lahat ng nakikita ng doktor ay nakikita ng albularyo at hindi rin nakikita ng albularyo ay nakikita ng doktor. Try nyo. Walang mawawala. Bakit mawawala ba yung pagkatao nyo? Dahil nagpagamot kayo sa albularyo? Mag-isip nga kayo, buhay ang kataya. Buhay na kapalit mo. Kung di mo alam, kinukulam ka pala. Mamamatay ka sa kulam. Hanggat in-injectionan ka, tinuturukan ka, kung ano yung kinakabit sa'yo, yan ang papatay sa'yo. Katulad nitong ginamot namin, ang ginamot ko sa Cavite. Namatay na yung payat na yun. Namatay na. Kasi sinabi ko sa kanila, no? Huli na kasi. Kaya nga sinabi ko, 50-50. No? Hindi nila pwede siya dahil sinabi ko na sa kanila una pa. Yung sa kanilang sa kanilang tatlo, magagamot pa yon kasi malalakas pa sila. Magagamot yun. Mapapagaling, matatanggal natin yung kulam na yon. Ngayon, yung nakaratay na yun, ratay na yun Ibig sabihin, nakabote na. Ibig sabihin na nakabote na, wala na. 50-50 ang laban. Ngayon, gato, ang sagot na lang niya, ipagdasal nyo na lang. Kaya sabi ko sa inyo, ipagdasal nyo na lang. Matanggal man natin yung ng kulam, no? Matanggal man natin yung ng kulam, ibig sabihin, sa physical, wala na ako dyan. 50-50 po yan. No? 50-50. Mawala man yung mangkukulam, pero yung epekto nung gawa ng ospital, wala na dami ng Yun ang sa kanya, papatay. No? Kaya yun, namatay na yun. Pero yun, umabot pa 2 linggo at 1 linggo. Pero ako talaga, ang ko talaga doon, mamamatay talaga yun. Hindi ko lang sila madirekta mamamatay. Pero sinabi ko kasi 50-50. No? Ganun. Kaya hindi sila pwedeng sa akin na yung ginamot ko, hindi naman gumaling, no? Gumaling siya. Kaso nga lang, physical na tawag doon, physical. Mawala man ang kumulam, no? Pero, komplikado na yung kanyang katawan pang-ospital. Yan, katulad ni, ni Doc Willie, Doc Willie Ong ba yan? Doc Willie, no? Magtaka kayo, bakit biglang bagsak ng katawan, biglang payat? Diba? Yan, kung sa akin lang kung sakaling nakakaalam sa mga albularyo, tignan nyo kung yan talagang sakit pang doktor o sakit ng albularyo, no? Wala tayong magagawa kasi doktor hindi naman naniniwala yung mga yan sa mga albularyo. Hindi niya alam, halimbawa, kung tumira sa kanya, mangkukulam. Doktor siya. Magpapadigamot ba sa albularyo yan? Hindi. Di mano, doktor ako mataas ang pride ko doktor ako, bakit ako magpapatingin sa albularyo? Di ba? Isipin nyo buhay nyo. Isipin nyo buhay nyo. Doktor kayo, magagaling kayo. Expert kayo, espesyalista kayo. Magagaling kayo, nag-aaral kayo. Di ba? Nag-aaral kayo matatalino kayo. Di ba? Yung sa lamig nga, hindi nyo alam kung lamig lang yan tapos sabi nyo, anong sakit yan? At sabi nyo, pulmonya. Lamig-lamig lang. Di ba? O kailangan mo, pag yung may lamig-lamig sa katawan, ano ginagawa? Massage. Hilot. Di ba? Nakikita ba sa doktor yun? Yung lamig ng katawan? Hindi. Ang makakita niyan, yung mga masahista. Ang makakita niyan, yung mga masahista, yung mga manghihilot. Lamig yan. Di ba? Papamasahe ka ngayon. Iba-iba. Ngayon, magtaka kayo, bakit biglang pahit si Willie? Baka, hindi ko naman sinasabing nakulam. Ano nyo rin, patik nyo, baka mamaya lang, baka tinitira naman kukulam niya, hindi nyo alam. Siyempre, doktor ka, hindi ka maniniwala sa kulam.
Ngayon, kung gusto mong mahal mo buhay mo, di sana magpatingin ka rin sa doktor. Wala namang, magpatingin ka sa albularyo. Wala namang mawawala sa'yo. Ano mawawala sa'yo? Pagkatao mo o yung buhay mo. O lang guys, magandang gabi po sa atin lahat. Na mahaba na kwento ko. Pagpalang gabi sa atin. God bless po sa atin lahat.